Okay, so dito naman ho sa sinasabi ho ni Marcoleta na gusto niyang kausapin si PBBM at, hikayatin niya na magpa-drug test. Mga kapatid, gusto ko lang ding ibalik sa kanila, bakit hindi nga po 'yan sinabi rin nito ni Marcoleta kay Duterte? Alam niyo naman ho na si Marcoleta po, talaga naman pong yes, nasa line up po 'yaan ni Duterte. Isa ho talaga siya sa mga diehard na sumusuporta kasi tumatanaw ng utang na loob po kay Duterte. 'Yan ho si Marcoleta. Ngayon, yung, sinasabi po na, magpa-drug test si PBBM, hihikayatin niya. Kasalanan po kasi 'yan nito ni Bibi Hindi Ganda Si Hari. Bakit? Kung noon po kasi kinaladkad mo si Duterte na magpa-drug test, 'di sana hindi namin kayo babalik-balikan. Anong sinabi nito ni Bibi Gandang Hari? Ay, BBD Gandang Hari, ha? Ang presidente po ay halal ng taong bayan at wala pong kahit na sino ang pwedeng magdikta sa pangulo. Magpapa-drug test po siya kung gusto niya. Che, 'di ba? Gano'n ang sinabi ni Harry Roque no'n. O di ngayon ibabalik rin po natin, si dating Pangulong Duterte ay halal ng 16 point something million Filipinos. At walang kahit na sino man na makapagdidikta sa kanyang presidente, sa kanya, sa presidente na magpa-drug test o utos-utusan ng kung sino lamang. Ganon din naman sa taong hinalal ng 31.6 million Filipinos na bumitbit pa sa anak ni Duterte. Okay, Harry Roque? Ngayon kung yung sinasabi nila na, para ano, para matapos na ang isyung ito, mga kababayan, hindi ako naniniwala na kahit po magpa-drug test ang ating Pangulo, kahit po yan ay magnegatibo, kahit po sila pa ang magproseso ng drug test ng hair follicle, hindi po ako naniniwalang matatapos ang isyung ito. Sasabihin lang nila, sa sobrang tagal, sasabihin na naman siyempre ni Bibi, alam niyo po mga kababayan, hindi po tayo doktor, pero bilang isang abogado, sa tagal naman po ng panahon na bago tumugon ng Pangulong Marcos na magpa-drug test gamit ang kanyang ang kanyang hair follicle. Eh, natural. Malulusaw na po yun sa kanya. Baka nga ho nagpa-hair transplant. Pinaubos yung buhok na may coke at nagpatanim ng bago. Malay nyo baka kinuha kay Sandro. Pinatanim. Uso po ngayon ang pagtatanim. Ang tatay Digong nga ay nagtatanim din ng ebidensya. Kaya po, hindi po kapani-paniwala ang negative result ng drug test via hair follicle ni Bangag. Ang kailangan po natin talaga ritong malaman kung talaga po ay nagdodroga siya, umamin na siya po ay adik. Yan po yung sasabihin ni Harry Roque. Sigurado ako dyan. Ganun ho yan. At lalo na ho, no, ang tanong nga eto bang issue dahil napahiya na naman si Maharlika, 'di ba? Eto ba ay matatapos na ang pulburon-pulburon na 'to, mga kapatid? Hindi po matatapos ang issue ng pulburon hanggang sa darating pong 2025. Gagamitin pa po nila Harry Roque yan sa kampanya. Tatakbong senador yan, si Butanding, si Bibi Gandang Hari. Tatakbo yung senador. Lahat ng nasa line-up po ni Duterte, isisigaw nila lagi, bangag, bangag, bangag. 'Di ba? Ganun ho ang kampanya nila. Parang pagka dito sa barangay namin nagpunta yan at ako ang MC, sabihin ko, mga kababayan, narito na po ang line-up ng PADAPA na walang laban. Unang-una na po rito, si Bibi Gandang Hari. Narito na ho ang Timbangag. Nako, ano kaya reaction ng mga 'to, 'di ba? Hinihintay ko lang talaga mag-declare sila
na ano, mag-declare sila na ang PDP ng lahat ng kanilang kandidato sino ba talaga. And then papangalanan po natin yung kanilang yung kanilang grupo na hindi ho PDP senatorial candidate. Yan po ang team PDP Bangag, 'di ba? Kasi po ang kampanya nila, wala ho tayong maririnig na plataporma. Ang maririnig po natin, bangag, bangag, bangag. Sabi ni Victor, Team Magnanakaw. Pwede rin naman. Parang maganda ho, Team Bangag. Tignan mo naman ang itsura ni Harry. No, may isang picture pa nga, hindi ko lang naitabi. Picture naman ni Glenn Chong. Stress na mga itsura. Kasi si PBBM pa rin, ang presidente, mag-August na. At malapit na ang October. Hala, paano yan? Di ba? Abot-abot na, ang laki na, milyon-milyon na ang lugi nitong mamang ito. 30 million mahigit na ginastos sa kampanya ni Sara. 200 million malamang, mahigit pa. Sa kampanya niya, may pa-helicopter pa to eh. Magkano yun? Saan kaya galing yung perang yun? Ano kaya ang pinagkukunan ni Harry Roque ng kayamanan na pangkampanya? Di ba? Wala naman nata itong kasong hinahawakan. Kundi puro paninirampuri lang sa presidente. Di ba? Ay, nako. Tsaka syempre, kailangan nila ng pambayad sa survey company. Para alam nyo na, number one sa survey. Pero sino po ba ang boboto? Tayo po ang boboto. Wag po nating iboto ang Timbangag. Okay? Sa pangunguna po ni Duterte at ng kanyang mga anak at nito po ni Harry Roque. Di ba? Si Ipe. Yan o, yung Timbangag. Wag po nating boboto yan. Okay, so yun lang ang masasabi ko diyan kay Marcoleta, diyan sa kanyang gusto mangyaring kausapin ng Pangulo at hikayatin na magpa-drug test. It is a fucking trap. Okay? Isang trap yan. Thank you so much mga kapatid. Pagpalait po kayo ng Panginoong Diyos. Uy, nga pala.